Hello, hello, good evening po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay magba-Bible study sa gabi nito at the same time uli tayo po ay mananalangin, prayer meeting po. At bago po tayo mag-umpisa ay umawit muna nga tayo sa Panginoon at awitan muna natin siya. At kayo po na nandiyan, nakikinig at nanonood, makipag-awit po kayo at ito po ay awitin makalangit. Hallelujah. Ang pamagat po ng awitin ito ay 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever we pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever we pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul.
Hallelujah. Lord, we worship your name. Hallelujah. Tunay nga na ikaw po, Panginoon, ang aming sambahin lamang, Panginoon, dahil ikaw po, Panginoon, ang Diyos namin na nagligtas sa amin, nagpatawad sa amin. Ikaw ang aming hari, ikaw ang aming Panginoon, at ikaw pa rin, Panginoon, ang aming manggagamot. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin pasasalamat. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong topic sa gabing ito. At alam ko po na itong ating pong papag-aralan sa gabing ito ay alam na ninyo at marami na po sa inyo ang nakarinig nito. Subalit, kapag pinapag-aralan po natin at laging bubulay-bulayin po natin ang pangyayaring ito na nangyari sa Biblia sa isang babaeng who has an issue of blood, at ito po ay nakapagbibigay po ng pananampalatayang nakapagpapatibay, nakapagpapalakas ng pananampalataya. Ito ay nalilit up po tayo sa ating pong pananampalataya. Kumbaga tumataas po at lumalakas po ang ating pananampalataya kapag ito po ay ating pong pinagmubulay-bulayan at ating pinagmuni-munihan. Marami po ang ating pong marireceive na revelation po dito. At marami po ang gumagaling kapag ito po ang ating pong pinagbubulay-bulayan, dahil ito po ay makapangyarihan po na salita po ng Panginoon. Basahin ko po dito po sa Luke chapter 8 verse mula po dito sa verse 43. Hallelujah. And a woman having an issue of blood 12 years, which has spent all her living upon physicians, neither could be healed of any. Verse 44. He came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stopped. Verse 45. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and they that were with him said, "Master, the multitudes throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?" Verse 46. And Jesus said, "Somebody had touched me, for I perceive that virtue is gone out of me." Verse 47. And when the woman saw that she was not hid, she came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what causes she had touched him, and how she was healed immediately. Verse 48. And he said unto her, "Daughter, be of good comfort. Thy faith had made thee whole." Inuulit ko po, sabi po ng Panginoon sa verse 48, "Daughter, be of good comfort. Thy faith had made thee whole. Go in peace." Purihin po ang Panginoon. Ito pong pangyayaring ito, alam po natin na itong pangyayaring ito ay ang ating pong Panginoon ay papunta na sa bahay ng isang nagngangalang Jairo, dahil yung kanyang anak ay nasa bingit ng kamatayan. At si Jesus ay patungo doon para puntahan ang anak ni Jairo at pagalingin. Subalit itong babaeng ito na yung issue of the blood na 12 years na siya po ay nagdudugo, na all that she has, lahat na po yung kanyang pera, yung kanyang lahat na makakaya ay ibinuhos na po niya lahat sa mga manggagamot. Pinuntahan na niya lahat ng mga pwede niyang malapitan para siya ay gumaling lamang sa kanya pong
karamdaman na yung pagdudugo na hindi po tumitigil yung kanya pong blood. At ito po ay itong babaeng ito ay nabalitaan po niya ang isang manggagamot na kanyang sinampalatayanan at pinaniwalaan, at sinabi niya na mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. Bagamat ang babaeng ito ay napakarami pong hadlang sa kanyang paglapit sa Panginoon. Dahil sa sitwasyon noon ay ang Panginoon ay napakarami pong mga tao ang yung sumusunod sa kanya, at napalibutan ang kanyang mga disciples. At hindi basta-basta ang makalapit sa kanya dahil napakarami tao. Sabi niya dito na napakarami marami pong tao ang nandun. Subalit ang babaeng ito pong babaeng ito ay nagpumilit na kanya pong malapitan ang Panginoon. Hindi na po niya hinintay na siya ay malapitan ni Jesus, kundi ang babaeng ito ay siya mismo ang nagpursige na lumapit at itouch ang laylayan ng damit ng Panginoon. Hindi niya inalintana ang mga taong sa kanya, yung magpipigil sa kanya, dahil itong babaeng ito ay may sakit. Mabaho dahil dinudugo nga. Ibig sabihin, ang sakit na ito ay hindi basta-basta pwedeng makihalubilo sa maraming tao, dahil ang sakit na ito ay pag nakita ka lang ay lalayuan ka at itatakwil ka, dahil ang kanya pong mga damit, laylayan ng kanya talagang may mga dugo, dahil hindi nga tumitigil ang dugo sa kanya. Subalit yun ay hindi po niya tinignan. Hindi niya po tinignan ang maraming mga tao na hahadlang sa kanya. Hindi niya tinignan yung gaano kahirap lumapit sa ating pong Panginoon. Subalit ang tinignan po ng babaeng ito, yung kanya pong pananampalataya, yung kanya pong sinabi sa kanyang sarili, sa kanyang puso, sa kanyang labi, na mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. Yun ang kanyang finokos. Yun ang kanyang pananampalataya. Hindi na niya hinayaan ni Jesus ang lumapit sa babaeng ito, kundi siya mismo ang lumapit at sa likuran ng Panginoon. Siya po ay inabot po niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, at nang kanya pong naabot ang laylayan ng damit ng Panginoon, biglang nakaramdam ng pagtigil-tigil ng daloy ng dugo sa kanyang katawan, sa kanya. At naramdaman ni Jesus ang kapangyarihan na lumabas sa kanya. Dahil sinabi niya, "Who touched me?" Sabi nga ng Panginoon, "Who touched me?" Sabi ni Pedro, "Lord," sabi niya, "napakaraming tao. At tapos tatanungin mo sa amin." Nagsisiksikan at itinutulak. Maraming nagtutulak dahil sa maraming tao na pwedeng gustong lumapit sa Panginoon, dahil maraming himala kapag mahipod lamang nila ang Panginoon, sila ay gumagaling, matats lamang nila. Sila ay gumagaling dahil sa kanilang pananampalataya. At ang babaeng ito, yung pananampalataya niya, yun ang kanyang sinunod, yun ang kanyang pananampalataya na walang nakakapigil sa kanya pong paglapit sa Panginoon. Maraming mga tao, subalit hindi niya tinignan ang maraming tao, kundi talagang sumiksik, nagpumilit, at kanya pong inabot ang laylayan ng damit ng Panginoon. At sa kanyang pag-abot sa laylayan ng damit ng Panginoon, mayroon pong kapangyarihan na lumabas sa kanya. Sabi niya, "Who touched me?" sa verse 45. And Jesus said, "Somebody had touched me." Somebody, sabi ng Panginoon, alam niya na mayroong nag-touch sa kanya, na mayroong pong pananampalataya. Mayroong pong
bukas ang kanyang puso, pananampalataya niya na lumapit sa Panginoon. Kaya ang Panginoon naramdaman niya na mayroong kapangyarihan, mayroong pangyayari na naganap sa pagkakataon yun dahil mayroong pong pananampalataya na lumapit sa Panginoon at nagtat sa Kanya. Yung babae, hindi kilala ng Panginoon, hindi niya nakita dahil sa likuran. Who touched me? Sabi niya, hindi niya nakita. Subalit, sabi niya, somebody had touched me. For I perceive the virtue is gone out of me. At naramdaman po niya, alam niya na may kapangyarihan na lumabas sa kanyang katawan. At doon nga sa babae na mayroon pong pananampalataya. Yung pananampalataya ng babae, yun ang kapangyarihan na nakatanggap ng himala, ng kagalingan. At dito, makita po natin na atong babae hindi kilala ang Panginoong Hesus. Ang babae na ito issue of the blood, hindi niya tinawagan si Jesus. Hindi kagaya ng Jairo na ito na pinuntahan niya si Jesus at inanyayahan sa kanyang bahay para pagilingin ang kanyang anak. Subalit ang babaeng ito, hindi niya kilala si Jesus, hindi niya pinuntahan si Jesus para makiusap, hindi magmakaawa. Panginoon, pagalingin mo ako. Hindi siya lumuhod sa harapan ng Panginoon, hindi siya nagmakaawa sa harapan ng Panginoon. Subalit ang sinabi lamang niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. Imagine po yung pananampalataya na yun. Yung mismong pananampalataya niya ay kanya pong sinabi sa kanyang pananampalataya, sa kanyang bibig, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. Yun po ang susi ng kagalingan po ng babae, na bagamat ang Panginoong Hesus hindi niya nakikita, nasa likuran po niya, gumaling po yung babae. Ibig pong sabihin, mayroon pong kapangyarihan ang pananampalataya na lumalapit sa Panginoon. At sinabi po, basahin po natin, nung hinanap po ng Panginoon, nakita niya, at itong babaeng ito, alam niya na siya yung sinahanap ng Panginoon, natatakot siya, nanginginig. Dahil hinahanap ng Panginoon, dahil mayroon pong pangyayaring naganap na miracles na sabi niya na mayroon pong kapangyarihan na lumabas sa kanya. At ito ang sinabi niya, nung nakita niya ang babae nanginginig. Nanginginig sa takot, nanginginig sa natanggap niyang himala. Sabi ng Panginoon sa verse 48, and He said unto her, ito po ang sinabi ng Panginoon, pakinggan po ninyo. Daughter, sabi ng Panginoon sa babae nito, be of good comfort. Be of good cheers, magalak ka. Thy faith had made thee whole. Ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Gumaling ka ayon sa iyong pananampalataya. Sabi niya, go in peace. Go in peace. Sinabi ng Panginoon, humayo ka na at nasa iyo na ang kapayapaan. Kapayapaan na ang tananggap ng babaeng ito dahil siya na po ay naggumaling na. Kaya ang sabi ng Panginoon, go in peace. Why go in peace? Because he received now the healings. Na-receive na po niya yung kanyang pong problema ay na-resolve na. Yung kanyang pong 12 years na problema, yung pong 12 years na kanya pong sakit, ang siyang nag-ubos sa kanyang pera, at that time, nawala na po lahat at na-answeran po ng Panginoon, na-heal po siya. Kaya nga sinabi ng Panginoon, go in peace. Mapayapa na siya. Kaya kapag natanggap po natin ang biyaya na ating pong kailangan sa ating pong Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon, go in peace. Kapayapaan ay sumasa inyo. Bakit kapayapaan? Because God has given the answers. God has answered
all our prayers. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, ang kagalingan, ito po ang isa pong napakalaki pong example po natin sa Bible, na ang pananampalataya na katulad ng babaeng may issue of blood, gumaling po siya instantly. Why? Bakit? Dahil yung kanyang pananampalataya ay sinabi niya, He speak her faith. Mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus. Ako ay gagaling. Kung mayroon tayong pananampalataya na ganyan, ano ang dapat natin sabihin sa ating sarili kung tayo po ay nangangailangan? Kagaya ng babae. Sinabi niya yung kanyang pangangailangan. She speak what he needs. Sinabi niya ang kanyang pangangailangan at sinabi rin niya ang mangyayari. He speak what he need and she speak the answers. Sinabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Ako ay gagaling. Ako ay gagaling, sabi ng babae. Tayo, kung manalangin ako at sabihin ko sa Panginoon ang aking pangangailangan sa Kanya, matatanggap ko. Matatanggap ko ang aking kagalingan kapag ako ay lumapit sa Panginoon. Kapag ito ay sinabi ko sa Panginoon na, Panginoon, gagaling ako dahil ako'y nananampalataya sa iyo. Doon nangyayari ang himala, kaibigan, mga kapatid, kung ano ang sinabi mo, kung ano ang prayers mo, at sinabi mo rin na matanggap mo, matatanggap mo. Kung nanalangin ka, sabi ng Panginoong Hesus, paniwalaan mo na iyon ay matatanggap mo. Kung wala kang duda, matatanggap mo. Mark 11:24. Ano man ang iyong i-ask sa Kanya, kung ito ay pananampalatayan mo at maniwala ka na iyon ay matanggap mo. Kagaya ng babaeng ito, natanggap niya kung ano ang kanyang pananampalataya dahil sinabi niya na matatanggap niya siya, ako ay gagaling. Kaya nung natouch na niya, gumawa siya ng paraan para matouch lamang niya. Dahil ang kanyang pagtouch ay doon gagaling. Gumawa siya ng paraan para maabot niya ang ating po. Yun yung act of faith po niya. Nag-act sa kanyang faith na matouch niya. And then, pag natouch po niya, nandun din yung kagalingan dahil sinabi na niya na ako'y gagaling ko. Matouch ko ang damit ng Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos sa kanyang pong banal na salita. Ako po ay lumalakas ng aking pananampalataya kung na bulay-bulayin po natin ang mga pangyayari dito po sa Biblia na nagawa ng ating pong Panginoon ayon sa pananampalataya. Nung nakaraan, yung pananampalataya ng isang senturyon, nasabi niya, sabihin mo lamang, Jesus, ng aking alipin ay gagaling at siya ay gagaling. Just say a word, basta sabihin mo, i-command mo lamang. Ang Panginoon ay nagtaka. Wala pa siyang nakitang kagaya sa Israel ng pananampalataya ng senturyon. Nasabihin mo lamang, ako'y kagaya mo rin na mayroon kapangyarihan, mayroong authority, sabi niya. Ano ang sasabihin ko sa mga sundalo, sila ay gagawin nila. Kung paparito kayo, sabi ng senturyon, paparito sila. So ang Panginoon, nakikita niya yung ating pong pananampalataya. Yung senturyon, nakita niya yung kakaibang pananampalataya niya. Basta sabihin lang ng Panginoon, matatanggap na niya. At yung babae naman, yung sinabi niya, na mahipo lamang niya ang laylayan ng damit ng Panginoon,
ako ay gagaling, sabi niya. Positive na siya ay gagaling. Anong nangyari? Gumaling. So, ito po ang ating pong big picture po dito na pag-aaral. Ang isang may tunay na paglapit sa Panginoon. Ito po ay seryoso na paglapit sa Panginoon. Yung babaeng ito ay seryoso siya. Seryosong-seryoso sa kanyang paglapit sa Panginoon dahil gusto niyang gawin yung kanyang sinabing pananampalataya. Ginawa niya yung kanyang pananampalataya. Serious siya. At ang Panginoon, hindi niya nakikita. Subalit, napagaling siya. Ano ang makikita po natin doon? Hindi nakita ng Panginoon, hindi nasa harapan niya, kundi nasa likuran po niya ang babaeng humipo sa laylayan ng kanyang damit. At nakatanggap po siya ng healing at naramdaman ni Jesus na there is a virtue of power na lumabas sa kanya. Ibig pong sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, ang kagalingan o ang answered prayer ay nandoon sa tunay na mayroon pong tunay na pananampalataya na mayroon pong kalakip na gawa. Mayroon pong pananampalataya ng babae. Subalit kung hindi siya gumawa ng action na siya ay talagang nagpumili na lumapit, hindi po niya natanggap o hindi po niya na-receive ang healing. Hindi lamang po prayers, hindi lang po puro tayo panalangin na panalangin. Hindi po masama ang manalangin. Hindi po masama dahil yun po ang gusto ng Diyos. Kapag tayo po ay nanalangin at hindi mo linakipan ng action, without faith is an act. Sabi nga, ang pananampalataya is an act. Faith is an act. Kaya kapag faith na walang gawa ay patay. Ano ang ginawa ng babae? Hinakipan po niya ang gawa. Lumapit po siya. Humakbang gaano kahirap, gaano ang black sa kanya. He perceived, nagpumilit, he penetrate ang kanyang sarili doon sa paglapit sa kanyang sinabi na mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, ako ay gagaling. Purihin po ang Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon dahil alam ko na nangungusap sa inyo ngayon ang Panginoon sa inyong mga puso. Lahat ng mga bagay na mahirap, walang na imposible. Ang babaeng ito imposible dahil 12 years na nagpapagaling kung saan-saan pumupunta. Halos wala na siyang dugo. Wala na siyang dugo dahil 12 years na nagdudugo. Halos wala na. Wala na rin siyang pera. Imposible pa dahil wala na siyang pera. Hindi na siya makapagpapagaling dahil yung may mga pera lamang noon ang makakapunta sa mga doktor. Kung wala kang pera, hindi ka makakapunta sa doktor. Subalit itong babae ito, wala na siyang pera. Ang natitira na lamang yung kanyang pananampalataya na mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. Yun na lamang ang natitira sa kanya, yung kanyang act of her faith. Kaibigan, mga kapatid, marahil isa sa atin, marami sa atin, ang mga may mga bigat na problema. Nangangailangan po tayo ng pera. Pagpadoktor, wala tayong pera. Dahil mahal ang magpapadoktor ngayon. Subalit mayroon pong libre na super healings ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, yung seryoso na pagpinitreat mo, yung pananampalataya na paglapit mo sa Kanya. Kung totoo, 100% na i-reach out mo yung faith mo sa Kanya. Hindi siya nagpatulong sa mga tao. Tulungan ninyo ako. Para ilapit niyo ako sa Panginoon. Hindi nagpatulong ang babae. Hindi humingi ng tulong sa mga tao doon, kundi siya mismo nagpumilit.
na pumunta sa Panginoon at doon niya natanggap ang kanyang himala. Yun po yung seryoso. Yung determinasyon, mayroon siyang determination na lapitan ng Panginoon, napakaraming hadlang sukat, yung determination niya. Yun po yung act of faith po niya. Talagang seryosong babae na siya ay makatanggap ng kagalingan at nakatanggap na ng himala ng babaeng ito. Tayo po ay mananalangin, tayo po ay lalapit sa Panginoon. At marami po mga pangyayari sa bawat isa sa atin na nakakaranas po tayo ng iba't ibang klase ng problema, iba't ibang klaseng sakit. But I tell you, brothers and sisters, kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng mabigat na suliranin tungkol sa karamdaman ng iyong katawan. Ako ay nakaramdam din. Hindi ko masasabi ito because kung wala po akong pruweba sa Diyos sa aking buhay, hindi ako ganito magsalita. Naranasan ko yung sakit na hindi po malunasan sa gamot. Subalit, ilang beses, ilang taon na ginagamit ko ang medication. Subalit, hindi umubra ang medication na yon. Hanggat dumating ang araw na lahat ng mga gamot na yon ay ibinasura ko. At nanampalataya ako at kagaya ng babae ito, pinitreat ko ang Panginoon na ako ay gagaling. Natanggap ko ang kagalingan at yun ay hanggang ngayon yun pa rin ang nagpapalakas sa akin na hindi pa ako umaasa sa mga gamot. Hindi ko sinasabi na masama ang gamot. Subalit, kung ibase po natin ang pananampalataya ng babae, ito ay mangyayari sa atin. Kagaya yung nangyari sa akin, hindi ako gumagamit ng medisina. Ang medisina ko ay ang prayer ko sa Panginoon. At alam ng Diyos na siya ang aking manggagamot. At alam ng Panginoon kung ano si Brother Greg. Sino si Brother Greg na nagsasalita po sa inyo ngayon? Naranasan ko ang mga trials tungkol sa sakit, financial, at lahat ng mga yon ay dineliver ako ng Panginoon at pinatunayan sa akin ng Panginoon na siya ay buhay, na siya ay totoong Diyos. Ang kanyang sinabi sa Biblia ay totoo. Kaya sa oras na ito, kung mayroon po tayong pananampalataya na seryoso na tulad ng babaeng ito, ipinitreat po niya ang kanyang sarili at para matats lamang ang Panginoon, siya ay gumaling. Manalangin po tayo. Alam na ng Panginoon kung ano ang iyong pangangailangan. Subalit, ito ang sinasabi ng Biblia, ang Panginoon. Anuman ang hingin mo sa Kanya, na mayroon kang tunay na pananampalataya at anuman ang sabihin mo na hindi ka magduda sa paghingi mo sa Kanya, sa Kanyang pangalan, matatanggap po natin. Yan ay totoo. At ito ang nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay mararanasan po natin ang himala kung tayo po ay seryoso ang ating pong pananampalataya. Don't look to the left and don't look to the right. Look unto Jesus. Kagaya ng babaeng ito, she looked to Jesus. She penetrated Jesus. At doon, natanggap po niya ang kanyang kagalingan. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa aming pong nabasa, nalaman sa iyong mga salita.
dito po sa babaeng may issue of blood na pinagaling po ninyo. At gumaling po siya ayon sa kanyang pananampalataya. Dahil sa kanyang seryosong paglapit sa iyo, ginawa po niya ang kanya pong sinabi na kanyang pananampalataya, na mahipo lamang niya ang iyong ng iyong damit, siya ay gagaling. At sa kanya pong paghipo, siya po biglang tumanggap ng kagalingan. At sinabi po ninyo, Panginoon, gumaling ka sa iyong pananampalataya. Sabi mo, Panginoon, daughter, be of good comfort, thy faith had made thee whole. Go in peace. You have said, Lord. Sinabi mo po yan sa babaeng ito. Kaya nga sa oras na ito, Panginoon, sa mga taong may pananampalataya sa oras na ito, aking nilalapit po sa inyo, na Lord, direct their hands to you, Lord God, na aming kamay ay amin pong itinatouch sa iyo, Panginoon. Amin pong inaabot ang iyong kamay, ang laylayan ng iyong damit po, Panginoon. Amin pong inaabot, Panginoon, sa oras na ito. At sa oras na ito, sa amin pong pag-abot sa inyo, Lord God, kami, ang lahat ng mga tao, Diyos, na lumalapit at nag-touch sa iyo sa oras na ito, by faith, Lord God, natanggap namin, Panginoon, ang aming kagalingan. Natanggap ng iyong mga anak ang kanilang kagalingan ayon sa kanilang pananampalataya. Lord, through their faith, they receive their healings right now in Jesus' name. Through their serious faith, act of faith, Lord, they receive right now their healings in the name of Jesus. From the top of their head down to their foot, Father God, I declare and decree, they are made whole in Jesus' name. Complete healing, O God. Hallelujah, hallelujah, complete healing sa kanila po, Panginoon. Mula ulo hanggang sa kanilang paa, Panginoon, natanggap nila ng kagalingan. Kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. At ang lahat ng karamdaman na yan ay wala na sa kanilang katawan sa pangalan ni Jesus. Ama, maraming salamat. Purihin ka, pinapasalamatan ka namin dahil sa inyong kabutihan. Dahil ang taong may pananampalataya na mayroong pong gawa, tumatanggap ng biyaya at pagpapala, kagalingan, Panginoon. Ama, salamat sa iyong dugo na nabubo. Salamat sa iyong mga latay. Kami ay gumaling. Dahil sinabi mo, Panginoon, it is finished. Tapos mo na. Lahat ng may karamdaman, gumaling na ayon sa iyong mga latay. Panginoon, maraming salamat sa mga marami pang tatanggap ng mga kagalingan sa kanilang Panginoon, sa kanilang mga katawan. Lord, anumang klaseng sakit na yan, I declare that a sickness will go out of their bodies right now and receive their healings, and they will go in peace. In Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po. Para pasalamatan po natin lagi ang Panginoon because God is faithful. God is a merciful. God is a loving kindness. Mapagmahal po ang Panginoon, mabuti po ang Diyos, at wala pong masama na nagmumula sa Diyos. Lahat ng mabuti ay nagmumula sa Diyos. Kung kayo po ay tunay na nananalig sa Diyos, hawakan po natin ang kanyang mga salita, ang kanya pong mga promesa. Lahat iyon ay panghawakan po natin na huwag po tayong magsawa na magpasalamat ng kanyang kabutihan. Kung hindi mo pa natanggap ngayon, sa susunod na araw, manampalataya ka lang matatanggap mo. Sabihin mo lagi na matanggap mo at matanggap mo at matanggap mo. Huwag kang magduda. Don't give up. Huwag kang mag-surrender. Dahil ang Diyos ay laging tumitingin sa atin, sa ating pong pananampalataya
nandun ang ang ah, ang aksyon ng Panginoon. Yung kanya pong pagkilos ay nandun po sa inyong pananampalataya. Kaya maraming salamat sa inyong lahat na nakikinig at nanonood. Pagpalain kayo ng Panginoon. And I pray that this Bible study and prayer ay marami po gumaling. At sa mga pinagpala, pwede po nyo i-share para rin sila ay makatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Muli, ito po ang lingkod ng Diyos, Pastor Greg Galima dito po sa Italy. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po tayo ng Diyos hanggang sa susunod muli na Martes. Hallelujah.